Ngayong araw nga pala ay gagawa ako ng graham. Ito nga pala yung mga ingredients. Siyempre yung graham biscuit. Sumunod yung fiesta, fruit cocktail at yung creme densada. Bali wala nga pala ako nabili na Nestle cream tsaka condensed. So yan na lang yung binili ko. Una ka palang gagawin ay tatanggalin ko yung sabaw dun sa fruit cocktail. Kasi ang kailangan ko lang naman is mismo yung fruit cocktail para pang toppings dun sa graham na gagawin ko. Pagkatapos ko nga tanggalin yung sabaw dun sa fruit cocktail, ay binuksan ko na yung lata. So wala pala ako nabili na can opener kaya kutsilyo na rin yung ginamit ko. Wow! Bali binuksan ko na nga din pala dyan yung creme densada tapos sinalin ko sa isang lalagyan. Hindi ko nga lang talaga siya na videohan. Kailangan ko lang siyang haluin ng haluin para maging creamy. At dyan nga ay nangawit pa ako. Pero tuloy pa din ako sa pagmekos-mekos mga insan kasi yan naman ang talagang dapat gawin para magawa ko yung graham. At dito sa part na to ay medyo naging creamy na yung creme densada. So minekos-mekos ko pa rin yan para mas maganda. At sinimulan ko na nga yung paggawa ng graham. So ayan, binuksan ko muna yung graham biscuit. Pagkatapos ay isa-isa kong nilagay doon sa lagayan. So kailangan malagyan ko lahat ng biscuit yung lagayan. So ayan, nakita nyo naman guys, nagputol pa ako. Pinutol ko yung isang biscuit para lang malagyan ko yung mismong lagayan at dapat ganito yung mangyari. Wow! Pagkatapos kong lagyan ng biscuit yung lagayan ay maglalagay na ako ng creme densada. Dapat malagyan ko lahat ng biscuit para mas madali siyang lumambot. So depende sa inyo yan guys kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Sa akin kasi gusto ko marami para mas masarap. At pagkatapos kong lagyan ng creme densada yung biscuit ay ito na siya. Wow! Bali uulitin ko lang yung gagawin ko. So depende sa inyo guys kung ilang layer yung gagawin nyo. So sa akin ang ginawa ko dyan is 5 layer. So para medyo makapal siya. Ito na yung second layer na ginawa ko. Sa paggawa nga pala ng graham ay medyo mabusisi. So kailangan mo lang magtiyaga at magpasensya hanggang sa matapos mo yung ginagawa mo. So parang sa buhay lang din natin yan. Kung may pangarap ka tapos wala ka namang ginagawa, so walang mangyayari. Pero kung kikilusan mo at may gagawin ka para maabot mo yung pangarap mo, maaabot mo yun. Ma-share ko na din sa inyo to guys kasi dati pangarap ko lang din talaga makapag-ibang bansa. Nung una wala talaga akong ginagawa. Sinasabi ko lang sa sarili ko, one day makakapunta din ako sa ibang bansa at makakapagtrabaho para mabigay ko yung buhay na gusto ng pamilya ko at ng magulang ko. Tapos isang araw may napanood akong video. Dati lang din siya nangarap na makapunta ng ibang bansa at ngayon nasa ibang bansa na siya. Tumatak sa isip ko yung sinabi niya na kapag may pangarap ka, dapat kilusan mo. At yun nga yung ginawa ko. Kaya ngayon ay nandito na ako sa ibang bansa. Kaya kung isa ka na katulad ko lang din dati na nangarap na mag-ibang bansa, ay ngayon pa lang ay kilusan mo na kung may pangarap ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Kaya ngayon pa lang ay kumilos ka na. Huwag ka na magsayang ng oras at panahon dahil hanggat wala kang ginagawa, walang mangyayari. Hindi mo maaabot yung buhay na gusto mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kailangan mo lang mag-take risk. Huwag kang matakot na sumubok. Lagi mo lang tatandaan na anuman yung maging resulta ng gagawin mo, mabuti man o hindi, ang importante, ginawa mo. Kumilos ka at ginawa mo yung dapat mong gawin para sa pangarap mo. Huwag kang mapapagod na abutin yung mga pangarap mo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!